Ngayong araw ay nagising nga ako ng nakatulala. Ganito yata talaga nagagawa kapag walang pera. Pagpunta ko nga ng kusina ay sakto may nakasalang na. Akala ko tuloy ay biyernes pa lang dahil sa ulam namin. Yun pala ay Sabado na. Kinuha ko na nga din yung kawaling gagamitin. Ito kasi yung malaki na masarap pang gisa. Pati nga ang iba pang gamit ay kinuha ko na kasi baka makuha pa ng iba. Pagkatapos nga isinalang ko na ito para masimulan na ang pag-iimbento. Pagluluto pala. Para nga mabilis mawala yung tubig sa kawali ay sinayawan ko muna. Sunod nga ay inilagay ko na yung mantika at para nga malaman kung mainit na yung mantika, ayan nga nilublob ko yung daliri ko. O diba ang galing? Pawang mga professional nga lamang ang gumagawa niyan at huwag niyong gagayahin. Bali sa paggisa nga ay nilagay ko na ang sibuyas at bawang. Pinagsabay ko na nga para wala na mag-away-away sa comment section ko ano ba talaga ang mauuna. Paglagay ko nga ng mga gulay at nagtalsikan nga ang mga mantika kaya naman kumuha na ako ng panangga. Pumitas nga lang ako sa pantry namin ng pork cubes at ito nga magic ay nilagay ko na din. Sunod ko na nga inilagay itong munggo para umatake na yung rayuma ko. At ito nga din yung isa sa magpapasarap ng ating munggo, yung chicharon. Bali kumuha nga lang ako ng bato para madurog ito. Pero wag mo naman ipagkapino dahil wag mo dyan ilabas yung galit mo. Pagkadurog nga natin ng bahagya, itatabi muna ito. Kailangan kasi na hindi pino para kahit papano ay may nangunguya pa rin tayo na chicharon. Pagkatapos ay titikman ko na nga muna para malaman ko ba kung balanse na yung lasa. At sa sobrang sarap nga ng niluto ko, lumaki yung mata ko. At habang ini-edit ko nga itong video na to ngayong June 29, 2024, ganap na 2:20 ng hapon ay sobrang lakas nga ng ulan. Kaya naman talaga napakasarap humilata kapag katapos kumain. Mabalik na nga muna ako dito sa niluluto ko ay nilalagay ko na nga ang mga chicharon. Hinalo-halo ko nga lang para mag-combine sila. At ito na nga yung finished product. Hindi ko na nga siya ganong nilagyan ng sabaw. Pagkatapos ay nagsandok na nga ako sa isang lagayan para naman makakain na kaming lahat. At habang ini-edit ko nga din itong video na to ay nagugutom nga ako kahit kakakain ko lang. Masarap nga din pala ito kapag lalagyan nyo ng fried garlic sa ibabaw. Kaya naman kung ako sa inyo ay subukan nyo na pero hindi ko naman pinipilit, bahala ka kung ayaw mo. Yung ganitong simpleng luto nga lang ay talagang comfort food na para sa akin dahil bukod sa tipid na ay masustansya rin at sa kalahating kilo nga na munggo ay napakarami mo nang makakain dito at aabot pa ng hanggang hapunan nyo. Sa panahon kasi natin ngayon at sa mahal na mga bilihin ay hindi na uso ang pasarapan at pamahalan ng ulam. Nasa kanya-kanyang diskarte na natin kung paano natin paabutin ang budget natin sa isang linggo. Kaya naman ang lahat sa atin ay dun sa makakatipid tayo pero quality pa rin yung kinakain natin. Kakakwento ko, hindi ko namamalayan na napakadami ko na palang nasasabi. Kaya naman kung mapapanood nyo nga to ay kumuha na kayo ng kanin at ulam at sabayin nyo na akong kumain. So yun lang guys, thank you for watching.